Confirmed, nag-leak na, umami na, sina publiko, Baho, Sandro, BBM, Palacio, nagkagulo na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Insider. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila sadyang totoo talaga na walang baho ang hindi aalingasaw at walang lihim ang hindi mabubunyag dahil sa wakas bumigay na at huling-huli mismo sa sariling bibig ni Senator Ping Lacson ang tila pag-amin nito na di umano'y totoo ang mga male-maletang pera na tila baga tinuturo nito o sa madaling salita lumalabas na inaamin nito na umano'y may nangyayaring delivery kay Marcos at Sandro Marcos. Ayun! Umami na daw na nagkakaroon talaga ng ganun klaseng transaksyon. Ay, totoo ba yan? Grabe. Alam mo naman pala ha. Talagang ang isda talagang nahuhuli sa sariling bibig. Pero syempre ito'y balita. No, balita lang. Kumbaga, mas pakinggan pa natin kung paano niya nasabi to, kung paano niya naamin. At Attorney Rowena Guanzon may malaking pasabog na dapat malaman ng taong bayan at tila tahasang pinanatan, pinulabog si Senator Ping Lacson. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, nang itinuturo na ang Malacanang, ayaw na. Bagamat hindi direktang pinangalanan, tila pinatutungkulan ni former COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon ang kanyang patutsada sa pangako ni Senator Ping Lacson na we will go on where the evidence lead us. Lumabas ang pahayag ni Guanzon sa gitna ng issue kung saan umano'y nag-aatubili ang Senate Blue Ribbon Committee na agad imbitahan sa pagdinig ang 18 nagpakilalang dating sundalo na nagsasabing sila umano ang naghatid ng maleta ng pera sa ilang opisyal ng pamahalaan sa bilang di umano ang Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr. Sa gitna ng diskusyon sa mainit na debate ni na Senator Marcoleta at Ping Lacson, binalikan ni Guanzon ang isang kilalang linya mula kay Lacson na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na dati nang nagsabing ang kanilang investigasyon ay sumusunod lamang sa ebidensya. Ayon kay Guanzon, Ayun. Yan, we go where the evidence leads us. Evidence lead us, nagpapakita na nga naman yung mga ebidensya, no? Mga testigo naglalabasan na. 'Di ba? Kaso nga lang ang problema, ayan na yung ebidensya pero hindi mo sila tinitignan. Ayan na yung mga testigo pero hindi mo pinapansin ang mga sinasabi nila bagkus sila pa yung nagkakaroon ng kasalanan. Sila pa yung lumalabas na sinungaling. Paano magkakaroon ng linaw ang kasong ito kung ikaw mismo ang umiiwas sa mga humaharap sa iyo? Ikaw mismo ang umiiwas sa mga ebidensyang lumalabas. We go where the evidence leads us. Diba? Leads us. Ayan na sila. Naglilid na. Pero wala tayong nakikitang magandang progresong nangyayari. Lahat ng lumabas, wala. Hindi mo pinaniniwalaan, ginagawa mo silang sinungaling, sa kanila ka pa nagagalit, sa kanila ka pa naiinis. Sila pa yung parang may kasalanan. Diba? we
We will go where the evidence leads us. When the evidence leads to Malacanang, ayaw na? Susundan namin kung saan kami dadalhin ng ebidensya. Kapag sa Malacanang na tumuturo ang ebidensya, ayaw na? Ang pahayag ni Guanzon ay lumabas matapos questionin ng ilang mambabatas kabilang si Senator Rodante Marcoleta kung bakit hindi agad ipinatawag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ang mga testigong naglatag ng umano'y cash delivery scheme na kinasasangkutan ng malalaking halaga ng pera. Nauna nang ipinaliwanag ni Lacson na ang layunin ng committee ay hanapin ang factual truth at tiyaking ang mga pagdinig ay nakabatay sa matitibay na ebidensya, hindi lamang sa mga aligasyong maaring walang sapat na basihan. Sa ngayon, hinihintay ng publiko kung magkakaroon ng mga susunod na pagdinig o testigong haharap sa Senado upang linawin ang mga paratang na patuloy na nagpapainit sa isa sa pinakamalaking kontrobersyang politikal sa bansang Pilipinas. Samantala, narito naman ang full video kung saan sa Ayan. wakas tila bumigay na at huling-huli mismo sa sariling bibig ni Senator Ping Lacson Ayan na. ang tila pag-amin nito na di umano'y totoo ang mga male-maletang pera na tila baga tinuturo nito o sa madaling salita, lumalabas na tila inaamin nito na umano'y may nangyayaring delivery kay Marcos at Sandro Marcos. Nako ha, nako. Ano yun? Nako ha, ano yun? Narito't panuorin ang full video. Simulan po natin dito. Ito pag-usapan natin. Ayun, bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. At syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ng Banateros, mga katunay, at isa din si Coach Oli. Ipagpatuloy natin. Dahil exciting po ito. Meron pang umamin na totoo yung maleta. Pakinggan ninyo. Hindi naman natin sabing walang deliveries. For sure, merong nangyaring deliveries. Pero wag nilang exaggerate kasi lalong walang mangyayari sa Okay, may nangyaring deliveries. Wag daw exaggerate. Parang wag kayo masyadong exage kung ano yung dinideliver. Baka mamaya pizza lang yun. Baka mamaya Jollibee, McDonald's. Masyado daw tayong nagiging exage o masyado kayo nagiging exage. Pero ang importante dito, nagsalita ka na talagang merong nagde-deliver. Pero hindi nyo naman sinasabi siguro kung ano yung dinideliver. Baka mamaya pag sinabi na, uy, umamin ka na may dinideliver pala talaga. O baka sabihin niya, hindi, pizza pie yun. Pizza pie nakalagay sa maleta, edi wow. Diba? Hindi, yung pizza parlor, ganun na yung kahon ngayon, maleta. Pizza on maleta. Ganun ba yun? investigation kung guguluhin. Totoo meron deliveries. Inamin niya, totoo meron deliveries. Pero wag nilang i-exaggerate. Diba? Kasi lalong gugulo ang investigasyon. Ikaw ang magulo eh. Animal ka, ayaw mong imbestigahan. Ako magtatanong ulit ako. AI ba to, Lacson? Diba? Kung AI to, wala tayong pag-uusapan. Anyway, si Boying inamin na totoo yung maleta. Pero, lumalabas dito, inaamin mo na may deliveries ng maleta. So, in short, Pero talagang ganon. inamin mo, totoo yung deliveries kay Bongbong Marcos at kay Sandro Marcos. Pero, ako po ay magre-request. Sige na po i-like nyo po itong video na ito. Ayan, Malaki syempre. po ang maitutulong ng Ayan, pagla-like and nyo po subscribe, Coach Oli. sa vlog na ito, sa video na ito. Okay, Yes. like nyo po. Nakakalungkot po, nakakalungkot. Laging ganun yung si Auntie Claire, di ba? Nakakalungkot po. Buti pa ang presidente nagtatrabaho, samantalang ang BP Sara hindi nagtatrabaho, nalulungkot. Ayan, yan ang nakakatawa sa sinasabi ni Auntie Claire na ang presidente daw nagtatrabaho tapos ang vice president hindi daw nagtatrabaho. O sige, ganito na lang. Kapag nagtrabaho ba si BP Sara, ano magiging lagay? O ano sasabihin nyo? Gaya ng sinasabi ko ng mga nakakaraan, si Sara Duterte nagpapalapad na naman ng papel.
Ganyan na magiging komento sa kanya. Kapag kumilos si Sara Duterte, kumilos at hindi, may nasasabi kayo. Eh di wag na lang siyang kumilos para para yung masasabi nyo ay totoo na lang. 'Di ba? Eh kasi wala eh. Gagalaw siya. May side comment kayo. Hindi siya gagalaw. May side comment pa rin kayo. Hindi niya alam kung saan siya lulugar. 'Di ba? At saka ang tanong ko lang, tinuturing nyo ba siyang vice president? Oh. O yung mga nakaupo ba sa politika, yung mga politiko na nakaupo, tinuturing ba siyang vice president? Mangilan-ngilan lang naman ang rumerespeto sa kanya dyan. Karamihan sa kanya dyan ay nagagalit dahil alam nila hindi sila kinukonsinti ni Sara Duterte. Kaya sila nagagalit. Oh. Anong kailangang gawin ni VP Sara? Magtrabaho siya? Tumulong siya sa ganito? Ganyan, ganyan? Pag nabalita, anong sasabihin nyo? Si Sara Duterte? Ano yan? Nagpapalapad ng papel sa tao kasi tatakbong presidente yan. Kaya ganyan ang ganyan. Ganon ang sasabihin nyo. Diba? Kaya wag nyo nang hanapan kung kikilo siya o hindi. Kaya nga mas maganda eh. Kung kikilo si Sara Duterte na lang sa sarili niya, kumbaga parang ilihim niya na lang o VP na lang, kumikilos ang kung sa bagay. Hindi naman binobroadcast ni Sara Duterte yung pagtulong niya sa tao. Office of the Vice President talaga yung kumikilos, mga tauhan niya. Hindi katulad ng ibang politiko, talagang talagang yung pagmumuka, meron pang tarpaulin. Magbibigay lang ng ayuda, magbibigay ng pagkain, magbibigay ng pera, may tarpaulin pa, pati ba naman yung tubig, pati yung tubig nakalagay dun yung muka. Diba? Nakakalungkot po. Ay malulungkot talaga sa sinasabi mo niyang Lacson. Bakit inamin mo may deliveries? Huwag lang ni-exaggerate. So, kung sa tingin mo nag-exaggerate etong 18K, di mas lalo mong ipatawag din sila para pitikin ng itlog. Pero Lacson, nakita ko na yung 18K. Pogi. Malalaki katawan. Baka malaki din ang nun. Ha? Ang puso. Hindi ko tutusin talaga. Kung may mga binabanggit kasi yung mga tumitestigo, may mga lumalabas, dapat yung binabanggit nila, pinapatawag din. O iniimbestigahan din. Ang problema nga lang, kapag medyo below the belt na yung naririnig dyan sa investigasyon na yan, nag-iiba na yung usapan, nag-iiba na yung tone. Oh, parang nawawala na talaga kasi kung tutusin naman, hindi naman natin masisisi din tong mga ito. Dahil alam naman natin kung sino nagluklok sa kanila dyan. Kumbaga, ginagawa lang namin ang trabaho namin. Utang na loob is utang na loob. Oh, kaya ganun lang nangyayari. Pero napakalayo nyo kay Senator Cheese Escudero. Si Senator Cheese talaga is kahit sabihin natin na siya'y niluklok o inano dyan para maging Senate President or what, na naging chismis kaya siya naging Senate President, is ginawa pa rin ni Senator Cheese ang tama. Yung impeachment kay Sara Duterte is talagang pinag-aralan niya, hindi niya pinayagan dahil alam niyang maraming mali at pinupolitika lang. Doon sila nagalit kay Senator Cheese dahil hindi kinunsinte ni Senator Cheese. At isa pa si Senator Marcoleta, hindi niya kinukonsinte ang mga mali. Diba? Parang yung mga testigo talagang pinapalabas niya, pinapatawag niya talaga, kailangan talagang makausap lahat. Kahit sabihin natin na dumarating na sa punto na nagbibelow the belt na, may mga binabanggit na silang kakaibang pangalan, talagang gustong maimbestigahan talaga ni Senator Marcoleta, kaya nga tinanggal siya. Kaya siya pinalitan, kaya ikaw ang pumalit. Malaki ang puso. Hindi mga pogi, Talagang, alam mo naman, ang Marines, Oo. Diba? Alam mo, ang balita ko sa Marines, hindi katulad ni Trillanes na traidor. Oo. May natanong akong ganun, Baka may mag-traidor sa inyo. Baka gayahin si Trillanes na trinaidor yung Magdalo. Wala na pala yung Magdalo. Di umano, baka magalit si Trillanes. Pero sinabi sa akin, Oo, sinabi sa akin.
Wala na daw yung Magdalo. Nag-traitor daw sa Magdalo yung si Trillanes. Kaya nga sasabihin ko sa inyo, Nakuha, nag-traitor ko sa Magdalo. baka may mag-Trillanes din. Diyan sa 18K. Tinanong ko sila. Alam mo, sagot sa akin, hindi po gawain ng Marines yan. Sabi ko, salute sa inyo mga Marines. Kumbaga sila lumalabas dito na mayroong paninindigan. Di ba? Uy, huwag na naman natin sila ipares kay Trillanes. Kasi Trillanes naman alam naman natin yan. Ako. Natatapang kayo. Di ba? Alam mo, natanong ko pa nga sila Ha? Nung nag-deliver kayo kay Sandro, kasi mga deliveries nila doon sa Ilocos Norte, isang beses, dalawa o tatlong beses. Basta may mga, hindi ko na maalala eksakto, pero may deliveries na si Sandro mismo ang tumanggap. Sabi ko, may proof ba kayo dyan? May picture ba? Meron daw. Naku, yun ang mahirap. May picture. Ka, Sandro. May picture sa'yo, Sandro Marcos. Sandro Marcos, tinanggap ang maleta. Grabe. Ako, delikado. Baka sabihin yung maleta, laman puro damit. Hindi, hinatid lang ng mga Marines yung damit dito. Ako, delikado to. Baka nakatap na tayo dito. Ano pa? Sabi mo, sarap maging politiko, no? Makakatanggap ka ng maleta, may mga delivery ka ng ganun. Si Dilima, ang linis-linis, di ba? Simba ng simba. Kasama pa si Pader. Capital P-A-D-E-R. Pader. Na dating adik. Kasama niya pa yun. Ewan ko kung ginawa niyang hindi ko na alam kung ginawa niyang driver. Kung ginawa niya ng driver si Pader, hindi ko alam. Pero tinanong ko rin yung mga Marines, wala bang inoperan sa inyo na maging driver ni Dilima? Pero confirm daw. Lagi raw tumatanggap ng envelope yan. Ako, ito envelope. Talaga, no? Grabe, sarap maging politiko talaga. Talagang ganyan ang nangyayari. Na buong akala mo sila, kapag eleksyon, kala mo pagkaaanghel ng mga pagmumuka. Kala mo, talagang serbisyong totoo sa bayan ang gustong gawin. Pero kita mo, nakakabalita tayo ng ganito. Kasi sa totoo lang, no? Ano ang dahilan ng mga taong nagsasabi tungkol sa kanila ng ganyan kung sila ay nagsisinungaling? 'Di ba? Kasi mabibigat na akusasyon 'yan. 'Di ba? Mabibigat 'yan. Pwede mo silang kasuhan diyan. Alam nilang alanganin sila, magsisinungaling pa sila. Si Dilima, tapos si Tatang Ginyan. Ikaw, Dilima. Yun ang sabi nung 18K So, tumatanggap ka ng maleta na galing kay Saldico. Kaya pala kinakain mo yung sinuka mong si Bongbong Marcos. Hindi, tsaka panahon ni PBBM siya nakalaya. Kumbaga, meron din siyang utang na loob. Inin si Marcos, ha? Hindi po yung chismis. Ilalabas ko video nun. Sinabi nung mga Marines yun. Hindi umano. Hindi yung kinain si Marcos, ha? hindi yun. Kinain yung suka ni Marcos. Ha? So, alam mo, napupunta na tayo doon Seriously, balikan natin. Napupunta na tayo doon sa issue. Napapaamin na kayo. Oo. Na totoo yung deliveries, totoo yung maleta. Diba? Di mas lalo yung dapat imbestigahan sa Blue Ribbon. Sana naman magkaroon ka ng silbi. Kasi sa kanya na rin naman ang gagaling, sa bunganga niya na rin. Di ba? Hindi yung sasabihin, wag masyadong lagyan ng kulay o maging exage. Hindi Kasi kailangan pag-usapan, kailangan imbestigahan lahat ng mga taong nasasangkot diyan. Walang presidente, walang vice president, kailangan lahat pantay-pantay para ma-solve ang problema na yan. Kaso ang problema, parang siya mismo, si Lacsi mismo ang umiiwas. 'Di ba? Kaya sa tingin ko sa panahon na 'to, hindi talaga masosolve yung kaso na 'yan. Kung ganito pa rin, sila pa rin, hindi. Aasa ka na lang yan na masolve kung sakasakaling mag-iba na yung administrasyon, iba na ako po, iba na mag-iimbestiga. Doon, maaaring magkaroon ng kasagutan. Lahat-lahat. Lacson, huwag kang takbo ng takbo.
Alam nyo po, sa mga kababayan natin, ito po masasabi ko. The more nyong ganyanin ng taong bayan, the more silang nagagalit. Kasi, ginagawa nyong tanga ang taong bayan. Yes. Dalawa lang yan eh. Kayo ang tanga or ginagawa nyong tanga ang taong bayan. Tama. Pero, hindi kayo tanga eh. Kumikita nga kayo eh. So, sa madaling salita, ginagawa niyong tanga ang taong bayan. Kaya lalong nagagalit. Yang style ni Boying na ganyan, imbis na imbestigahan, pinasa sa NBI. Tapos pagkatapos ng pinasa sa NBI, animal, paiimbestigahan din niya. Ang gago, di ba? Ang dami paligoy-ligoy. Ginagago na tayo na itong mga to. Ba't mo ba pinasa sa NBI? Iimbestigahan mo rin pala. Ito naman si Lacson, takbo ng takbo. Tago ng tago. Ang daming sinasabi. Pati yung pogi, nadamay. Pambihira, oh. Talagang hindi maalis sa puso ni Lacson yung pogi. Hanggang sa sagutan nila ni Marcoleta, naipasok yung pogi, animal. Mahilig sa pogi. Imbis na imbestigahan, akala nyo, hindi nagagalit ang taong bayan? Oo. Talagang ginagalit nyo taong Oo, bayan. iniinis talaga nila. Isipin, Parang tingin nila, no? Parang hindi magkakaroon ng eleksyon. Parang iniisip siguro nila, kahit tarantaduhin ko yung mga taong bayan, mananalo din naman ako kasi parang mga utu-utu yan. O parang ganun ang tingin mo sa amin. Nako, kasi kayo, tayong lahat mga katunay, sana naman magising na tayo sa mga nakikita natin ganito sa mga taong to. Kailangan maging matalino na tayo sa pagboto natin. Kasi masyado silang nagiging kampante. Kahit may ipakita silang hindi maganda sa atin, is parang, ayun pa rin, sige. Boto pa rin natin yan. Diba? Dalain nyo yan para... Ay, nako. ganito problema sa bansa. Klase ng investigasyon mo, klase ng investigasyon ng NBI, klase ng investigasyon ng Ombudsman, klase ng investigasyon ng Senate President, klase ng investigasyon ng ICI. Ganyan ang resulta nyo. Walang nangyayari. Pambihira kayo. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Insider. At syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.